Salamat, pasasalamat ko, Ministro Ginoong Sagnar, pakiusap. Salamat, mahal kong kaibigan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo dito sa Jerusalem. Hindi ito ang una kong pagbisita. Nakapunta na ako rito noon. Kung tama ang aking naalala, noong 2010, anim ako ang ministro ng Usaping Panlipunan. Iba na ang panahon na yon at nagkaroon tayo ng magagandang talakayan sa ating mga pagpupulong, pati na rin na yon. Ngunit, ang mga tao ng Estonia at Israel ay magkahawig sa paraan ng ating pag-iisip. Maliit tayo, masasabi ko, siguro sa bilang, pero hindi sa diwa ng kalayaan at napakahalaga nito. Pero isa rin, marahil ay hindi gaanong kilalang katotohanan na ang Estonia, ang unang bansa sa mundo na eksaktong 100 taon na ang nakalipas ay nagdeklara ng kultural na autonomiya para sa mga Hudyo. At ito ang unang bansa sa mundo. Kilala kami sa katotohanang ang inyong mga tao sa Estonia ay mainit na tinatanggap. Sila ay bahagi ng aming lipunan at sila ay ligtas. Kinopya at marami rin kaming natutunan mula sa inyo tungkol sa konsepto ng kabuuang depensa na alam ng bawat miyembro ng lipunan ang kanilang responsibilidad at handang magkaisa para ipagtanggol ang aming kalayaan. Sa kasamaang palad, napakasama ng aming kapitbahay na Rusya, ang Rusya, at balak pa naming manatili rito ng 10,000 taon pa. Pero marami tayong bagay na pwedeng pagtulungan at matutunan mula sa isa't isa. At marahil isa pang kwento tungkol dito. Pagkatapos naming mabawi ang aming kalayaan noong 1991, karamihan sa mga Estoniano ay talagang nagtitiwala sa Israel dahil nakuha namin ang aming kalayaan noong 1991. Pero nanatili pa rin ang mga tropang Ruso sa Estonia hanggang 1994 at wala talagang nagbenta ng armas sa mga Estoniano. Ang gobyerno ng Israel ang unang at nag-iisang tunay na nagtiwala sa aming bagong pamahalaan. Habang ang mga tropang Ruso ay nakapwesto pa sa aming teritoryo, hindi pa pinag-uusapan ang pagsali sa NATO, EU o mga ganitong usapin. Ibinenta nyo sa amin ang mga Galil at ilang Uzi, pero hindi lang armas ang usapan. Tungkol ito sa tiwala. Mas mahusay nga ang mga Galil, oo. Pero ang totoo, lahat ng tao sa Estonia ay naalala pa rin yon. Maaring hindi ito alam ng publiko, pero mahalaga ito. Pero ang seguridad ng Israel at ang pangmatagalang katatagan sa rehiyon ay mahalaga para sa Estonia at ang pakikiisa ko sa Israel habang may aktibong labanan ay nagpapalakas ng pangakong iyon. Tinitiyak ko magpapatuloy ito. Nauunawaan ng Estonia ang direktang banta sa seguridad mula sa rehimen ng Iran sa Israel at ibang bansa sa rehiyon. Ang programang nuklear at misil ng Iran, suporta nito sa teroristang grupo at pakikipagtulungan sa Rusya sa digmaan sa Ukraine ay malaking banta sa seguridad ng rehiyon at mundo. Sinusuportahan ng Estonia ang Israel at Estados Unidos sa pagsigurong hindi magiging banta ang Iran. Matagal na naming sinusubaybayan ang lumalawak na kooperasyon ng Iran at Rusya, kabilang ang mga ulat ng koordinasyon sa militar at pagbabahagi ng intelligence. Masasabi rin nating ang Iran at Rusya ay dalawang magkaibang panig ng parehong barya ng kasamaan. Ipinapakita nito muli kung gaano nakalapit ang pagkakaugnay ng mga hamon sa seguridad sa Europa at gitnang silangan habang karamihan ng atensyon ng mundo ay nakatuon kamakailan sa mga kaganapan sa rehiyong ito. Tuloy pa rin ang pananakop ng Rusya sa Ukraine. Patuloy na inaatake ng Rusya ang mga sibilyan at infrastruktura, nakatuon pa rin ito sa layuning wasakin ang Ukraine at baguhin ang seguridad sa Europa. Kinokondena ng Estonia ang pag-atake ng Iran sa mga kapitbahay na di kasali sa digmaan, kabilang ang sibilyan, at nagpapahayag ng pakikiisa sa mga naapektuhan. May karapatan ng bawat estado na ipagtanggol ang sarili ayon sa internasyonal na batas, habang mahalaga pa rin ang pag-iwas sa mas malawak na paglalaki. Sa parehong panahon, ipinakita ng Ukraine ang pakikiisa sa mga bansang nahaharap sa banta sa rehiyong ito. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa kanilang kahandaang magbigay ng praktikal na suporta sa mga pagsisikap sa depensa. Kaya ang Ukraine ay hindi lang nangangailangan ng suporta ngayon,
kundi nagbibigay din ng kakayahan sa mga nangangailangan. Sa ganitong konteksto, inuulit ko ang aming hiling na dagdagan ng Israel ang direktang tulong nito sa Ukraina. Pinag-usapan din namin ngayon kasama ang Ministro ng Ugnayang Panlabas, ang Gaza, Lebanon at mga kaganapan sa West Bank. Sinusuportahan ng Estonia ang pagpapatatag sa Gaza at pagdidisarma ng Hamas na itinuturing nitong teroristang grupo. Tinalakay din namin ang mga kaganapan sa West Bank gaya ng paglawak ng mga settlement at insidente na maaring magpahina sa katatagan. Sa huli, ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad ay nangangailangan ng solusyon ng dalawang estado kung saan magkatabing namumuhay ang Israel at Palestina ng ligtas. Handa ang Estonia na palakasin ang dialogo ng Unyong Europeo sa Israel, sa mga Palestino at sa lahat ng nagnanais na gumanap ng konstruktibong papel sa rehiyon. Sa huli, pinagkitibay namin ang kahalagahan ng partnership ng Estonia at Israel. At ang ating kooperasyon sa mga larangan tulad ng inobasyon, IT, at pati na rin ang lumalalim na kooperasyon sa depensa ay patuloy na tumitibay. Ang pagbubukas ng embahada ng Israel sa Tallinn noong Nobyembre, 4 na buwan lang ang nakalipas, ay nagpatibay na sa ating partnership. Salamat muli Didion, kaibigan ko, sa pagkakaibigang ito. Sa ngalan ng sambayan ng Estoniano, sinasabi kong magtatagal magpakailanman ang ugnayang ito. Salamat! Maraming salamat. Mga ginugong ministro, may oras tayo para sa isang mabilisang tanong. Oo, sige po. Kamusta? Alexander Cornwall ng Reuters, Ministro Saar. Nagsagawa ang Israel at Estados Unidos ng malawakang pag-atake sa Iran nitong nakaraang 2 linggo, laban sa pamunuan, militar at panloob na seguridad nito. Ano po mga konkretong layunin ng Israel sa mga susunod na linggo matapos ang mga naabot na o papunta na po ba ang kampanya sa isang tiyak na pagtatapos ng digmaan? Sinabi rin ng embahador ninyo sa UN kahapon tungkol sa Lebanon na may ilang aktor na gustong mamagitan at mag-host ng usapan. Nananiwala ako na susunod ang negosasyon, pero una, kailangan pahinain ng Hezbollah. Pwede niyo po bang ipaliwanag ang nangyayari sa gobyerno ng Lebanon? At tungkol naman kay Ministro Chatna, nabanggit po ninyo na handa ang Estonia na talakayin kung paano ito makakatulong sa misyon sa Kipot ng Hormuz. Ano po mismo ang iniisip ng Estonia na ipadala? Mga barko ba? Nananiwala ang Europa na panahon na para sa Estados Unidos at nais tatapusin ng Israel ang bigmahan. O sino suportahan ba ng Europa ang kasalukuyang pagsisikap ng Israel at ng Estados Unidos para ipagpatuloy ang kampanya? Maraming salamat sa iyo. Oo, lubos naming naunawaan at naging malinaw ang Estonia sa kanilang pampulitikang suporta sa Israel at Estados Unidos tungkol sa isyu ng pagpapahina sa rehime ng Iran. Kasama rin ang pagsisikap pabagsakin ang nuclear deterrence, mga programang nuklear at militar, at aktibong pahinain ang rehimeng ito. Kaya naman, naging napakalinaw ng pampulitikang suporta at maari kong tiyakin iyon ng buo sa mismong sandaling ito. Gayon din, ngayon ay pinag-uusapan natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Kipot ng Hormuz. Kaya naman, malinaw na naapektuhan nito ang pandaigdigang ekonomiya. Hindi lang natin pinag-uusapan ang presyo ng langis. Pinag-uusapan din natin ang mga pataba. Pinag-uusapan natin ang pandaigdigang ekonomiya at kalakalan na sa totoo lang ay talagang magkakaugnay. At sinabi rin ni Pangulong Trump na umaasa siyang darating ang mga kaalyado ng NATO upang magbigay ng suporta para tuluyang maresolba ang problemang ito. At ang Estonia, na palaging naging isang napakakatiwalaang katuwang para sa amin, ay magkasama kami sa iba't ibang mga misyon militar. Kung kailangan ito ng ating mga kaalyado sa Iraq at Afghanistan, hindi lang ito para sa atin, kundi pati sa kanila. Napatunayan naming mapagkakatiwalaan kami, pero kailangan pa rin namin ang inyong suporta para magpatuloy ito. Handa kaming talakayin ang suportang kailangan ng Estados Unidos, mga layunin nito, at pati sa loob ng NATO. Bagaman at hanggang sa oras na sinasagot ko ang tanong na ito, wala pang naging kahilingan o mungkahi mula sa Estados Unidos. Kaya mahalagang maintindihan muna ang totoong pangangailangan ng Estados Unidos. Kung may iba pa silang kailangan, nagsasalita lang ako para sa Estonia. Tinanggap namin ang aming responsibilidad.
Sa hilaga ng Europa, kung saan katabi namin ng Rusya, nakasalukuyang nakikidigma sa Ukraine at isang direktang banta sa Europa. Kami ang responsable sa rehiyong ito. Maliit man kaming bansa, pero may mga natatangi kaming kakayahan. Handa kami kung kakailanganin ng suporta para sa amin o para sa malayang mundo bilang isang koalisyon. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, pero laging handa ang Estonia na suportahan ang ating mga kaalyado. Salamat. Salamat, Ministro. Tapos na ito. Tapos na ang press conference. Salamat din sa iyo. Salamat. Hanggang sa muli sa kung saan man. Maraming salamat.